Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong alyansa ng Bagong Pilipinas na unti-unti nang umaalis sa palubog na barko. Bumabaliktad na dahil sa nangyari kay PRRD. Una, si Senator Amy, kumalas. Nilalabanan niya na ngayon ang alyansa. Iniimbestigahan yung nangyaring pag-aresto, pag-surrender kay PRRD. Pangalawa, yung Camille Villar, hindi na nag-attend sa campaign rally. Hindi, sa Dicalonan, aalis na rin yan. Ito, pinakabago, nagsalita si Senator Ping Lacson. Sabi niya, baka i-ostracize ako sa alyansa sa sasabihin kong ito. Kasi nakita niya, may pagkukulang, may kamalian yung ginawang pag-aresto, pag-surrender kay PRRD sa ICC. Pakinggan natin sandali ang kanyang sinabi sa interview plus yung komentary ni PH Update, isang magaling na DDS vlogger. Okay. I hope hindi ako i-house ng alyansa dito sa sabihin ko. And siguro gawin natin definite pag nauna yung ibang bansa, shall dispense with our own investigation and prosecution. Para wala ng discretion. Kasi ang naging contention sa issue nila, pwede nyo namang hindi surrender. Oh. Kasi natin natin presidente yan. Bakit yung pinabigay? Nagkakaroon pa ng ganong issue. Yan pa ho ang hindi napagandahan nitong si Marcos Jr. Akala ho kasi nila yung ginawang pag-kidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapadala dyan sa Netherlands, kagaya yan ng mga ibang issue sa ating bansa na yung pagkakalaunan makakalimutan at lalamig at hindi na mapag-uusapan yung issue na yan. Ibahin nyo ho yung ginawa nyo na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-uumpisa pa lang ho tayo. Kung inaakala nyo dyan sa administrasyon, matatapos tong issue na to, tatahimik, makakalimutan ng ating mga kababayan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkakamali ho kayo dyan. At itong mismo Ulitin natin baka i-ostracize ako, baka mamaya itakwil ako ng alyansa sa sasabihin ko. Kailang may pagkukulang. Pwede naman hindi natin isinorender. Dating Pangulo yan. Nako, ang laking sampal sa mukha ng Pangulong Marcos. Kasama niya sa alyansa, sinabi na hindi naman, pwede namang hindi isurrender. Bakit ginawa? Contentious issue. Sabi niya. Ulitin natin napaka-iksi, kailang malaman. Ulitin natin. And I hope hindi ako i-house ng alyansa dito sa sabihin ko. And siguro gawin natin definite pag nauna yung ibang bansa, shall dispense with our own investigation and prosecution. Para wala ng discretion. Kasi ang naging contention sa issue nila, pwede nyo namang hindi surrender. Pwede. Kasi natin natin presidente yan. Bakit yung pinabigay? Nagkakaroon pa ng ganong issue. yan pa ho ang hindi napagandahan nitong si Pwede namang hindi isurrender. Dating presidente yan Ano ba ngayon ang isasagot ng Presidente Marcos Jr. sa pahayag? Dating PNP chief yan O ano ang gagawin nila kay Senator Lacson? Tatanggalin na? To me, mas maganda pa sana na nag-independent si Senator Lacson. Alam niya, nung eleksyon nung Mayo sa presidente, kung may babalik ko lang ang panahon, may time clock, mas mabuti pa itong si Lacson ang naging presidente natin ngayon. Sayang at sumama siya sa alyansa. Kasi para sa akin lang ito, yung record ni Senator Lacson sa Senado, yung hindi siya tumatanggap ng pork barrel, yung binubusisi niya yung budget, ang daming nasisip natin nun. Nagtaka ako, bakit sumama sa alyansa?
O, salamat naman ngayon at nagsalita na siya na pwede namang hindi isurrender. Eh bakit isinorender? Yun ngayon ang malaking sakit sa ulo nila. Kaya ngayon, nosedive ang ratings ng Pangulo nang dahil dyan. No? Hindi na nila maagapan ito. Napakatindi yung sinulat na article ni Professor Alex Magno sa Philippine Star, yung Depleted ang title. Depleted na daw ang political capital. Yung daw mga ratings na yan, trust and satisfaction rating o approval rating, political capital mo yan. Para yung gusto mong mangyari bilang presidente, isusuportahan ka ng taong bayan, maisakatuparan dahil marami ang nagtitiwala, marami ang sumusuporta sa iyo, mangyayari yung gusto mong mangyari. Eh ngayon na, ilan na lang, trust rating niya 14%. Siya na daw ang pinakamababa sa history ng Pilipinas. Mas mababa pa siya sa rating ni PGMA nung kasagsagan ng Hello Garci Tape Scandal. Mas mababa pa itong Marcos Jr. ngayon dahil sa ginawa niya kay PRRD. So, depleted na ang kanyang political capital. Nosedive na, pag ganyan. Kung walang dramatic measures na gagawin ng administrasyong ito, sabi ni Professor Magno, we are now entering into a political purgatory. Nasyak ako doon sa ano. Kala ko ang purgatorio, yung next life lang, di ba? Turo sa Roman Catholic, may purgatorio na napakainit na lugar. Ito ngayon, papasok na tayo sa political purgatory. O, tingnan mo, ang reaksyon ng China. Nagbigay na ng abiso, bulletin na sinabihan ang mga Chinese nationals, tourist man o businessmen, mag-ingat kayo kung hanggat maaari huwag kayong magpunta sa Pilipinas. Laking dagok yan sa ating turismo. At of course, ang number one trading partner natin is China. O ngayon, dahil nakikisimpatya ang Chinese government sa nangyari kay PRRD dahil sa magandang relasyon na naipundar ni PRRD sa Chinese government. Ngayon, in a way, nagpro-protesta ang China, huwag kayong magpunta sa Pilipinas. So, indirect way lang, para maramdaman ng Philippine government yung tayo pa rin ang mag-suffer. So, businessmen, ano ngayon? Balitang-balita sa buong mundo. Mayroon pa bang mag-invest na foreign direct investor? Wala na. So, talagang paganyan na ang presidente at ang VP Sara naman paakyat. Okay? So, wais itong si Lacson, Aimee, Villar na parang kumakalas na kasi palubog na ang barko. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Napakalaking tulong nyo sa tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel nito is tinutulong sa Talandig tribe sa Bukidnon. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Huwag mo na ni si tatay, ang natagaan og gero. Tay, tagaan na gid ka gero. Apil si Brenda. Apil. Pwede ito mga interview. Lipay kayo siya nga natagaan na mong sin. Oo. Oo. Og mo na ni ang balay ni tatay og ni nanay nga natagaan sila og gero. Oh, maayo na gyud ang ilang balay karon kay mag-atop naman sila. Kay tungod luoy naman gud kayo sila ani og mag-ulan. Oo. Mag-atop na dayon siya karon. Oo. Oo. Og karon ko, lon sa inyong maistorya ko nga matagaan na mo og tatagaan na mo gero, maka-atop na mo, mawala na ning inyong atop nga bolsot na gid kaayo unsa inyong maistorya. Kami sa Ginoo og sa kuan sponsor aning Oo. Ang una gyud pasalamatan nato ang labong makagahom kay Oo. siya mo naghatag. Labaw pa gyud ang
sponsor aning Nagtabang. nagtabang. Pasalamat sa nini. Salamat sa mi og labi na gid nimo. Kay Mm. di man sa may maka Wa dapat mo ginabang kung wala mo. Lagi call. Kamo gyud may kuan. Mm. Wala nga. Mm. So, salamat ko sa Ginoo nga dunay nakakita sa inyo nga sa inyong pagpuyo din ani nga inyong balay tulo na gid in taon. Pila na ni siya? 77 eh. Aw, 87. 87. 1988. Aw, 88 day. 19 88. 1988. Naman ko'y bata nga 1988. Abot na ni siya og kapin 20 ka tuig. Sobra. Una pa ni sa ilaha diyo. 1988. 25 na meron. Kami pa 25 na diri. ni. Unya dugangan og 13. Oo. Pila? 25 dungag 13. So, 38 Oo. katuig. Dugay na gid kaayo. 38 katuig. Lagi. So pila na day ay ang imong edad call? 66 na ko. Oo. So pwede ra day mag-angkol ko di sa ko magtatay kay bata-bata pa di ay. Oo. Sige. Muna ni ang. Salamat gid kayo. Oo, sige, salamat kaayo. Mo man nga ang grasya lagi di nato damhon ba. Oo, sa panalangin sa Ginoo. Oo. Kisa may magdahom god nga. Oo. Sa una nakadawat ang uban wa malang napud mi. Oo. So karon nakakuha Uban na. lagi nagbulbul. Nawa sila maapil. Unsa kung wa man sila maapil sa interview? Oo, so karon natagaan naman mo inyo ha. Oo, sige. Magampo lang ta sa Ginoo sa panalangin. Oh.